Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 231. Pag-aayos at pagpapalakas. Sa loob ng kuweba ng bundok, ang kulay berdeng liwanag na takip ay naglalabas ng mataas na temperatura. Sa ibabaw ng ilaw na takip, isang apoy ang pumulupot ng matindi, na nagresulta sa anumang tingin mula sa labas ay nahihirapang malinaw na makita ang sitwasyon na nangyayari sa loob nito. Lumulutang sa himpapawid, pinagmasdan ni Yao Lao ang kulay berdeng takip ng apoy at bamantong hininga. Ang tensyonado niyang mukha ay unti-unting lumuwag din. Dahil natapos na ni Xiaoyan ang lahat hanggang sa hakbang na ito, kung gayon ang tsansa na matagumpay niyang mapapino ang Heavenly Flame ay dapat na nasa 70% man lang. Ang kanyang huling gawain ay ang pag-imbak ng napakalaking Green Lotus Core Flame sa Acceptance Spirit. Matapos itong mangyari, ang Green Lotus Core Flame ay ganap ng magiging Origin Flame Seed ni Xiaoyan. Kapag nakumpleto na niya ang mga hakbang para sa pagpino ng Flame Seed, ang susunod na hakbang ay ang paggamit ng Green Lotus Core Flame para i-evolve ang Flame Mantra. Sa lakas ng Green Lotus Core Flame, malamang na ang Flame Mantra ay direktang makakalukso sa Zuan class sa pagkakataong ito. Nakangiting sabi ni Yao Lao. Pagkatapos niyang tumawa ng mahina, muling natahimik si Yao Lao. Habang siya ay naging tahimik, ang kuweba ng bundok ay dahan-dahan ding bumaba sa katahimikan. Isang alon ng malamig na hangin sa bundok ang humihip mula sa mga puwang sa dingding, na nililinis ang mainit na hangin mula sa loob. Sa kuweba ng bundok, ang bilog na hugis na liwanag na pabalat na apoy ay naglalabas ng malabong berdeng liwanag. Sa ibabaw ng ilaw na takip, ang berdeng glow ay lumiwanag at lumabo. Ang liwanag ay bumaril sa dingding ng bundok, na parang may kulay berdeng mga linya ng tubig na ginawa sa huli. Sa loob ng liwanag na takip, si Xiaoyan ay naka-crossleg sa ibabaw ng berdeng lotus. Ang kasalukuyang siya ay nasa isang uri ng walang malay at mahiwagang estado. Ang isip sa kanyang katawan ay sobrang napagod matapos makipaglaban sa Green Lotus Core Flame mula noon. Lumutang ito sa loob ng kanyang katawan nang hindi niya namamalayan ngunit nahihirapan siyang magkoagulating. Habang si Xiaoyan ay kabilang sa kaguluhang ito na kalahating walang malay na estado, ang Green Lotus Core Flame na dahan-daang dumadaloy sa loob ng Chi Path sa kanyang katawan ay biglang nagsimulang sumunod sa mga ruta ng Chi Path ng Flame Mantra at nagsimulang umikot ng walang sino mang kumokontrol dito. Marahil ito ay dahil ang kasalukuyang Green Lotus Core Flame ay napino ni Xiaoyan kanina ngunit hindi na ito naglalabas ng anumang uri ng nakakatakot na temperatura. Sa halip, ito ay naging medyo cool. Habang dumadaloy ito sa Chi Paths ng Xiaoyan, ang mga tipak ng maliliit na kulay berdeng lava ay maghihiwalay mula sa apoy at idikit ang kanilang mga sarili sa mga dingding ng Chi Path na nasira hanggang sa halos mawalan na sila ng kakayahang maglaman ng Dao Chi. Bahagyang gumalaw ang mga panasan at nagsimulang unti-unting sumanib sa mga dingding ng Chi Path. Habang ang berdeng kulay na lava ay dumaan sa kanyang Chi Paths at kasama ng nalulante na mga panla ng apoy na nagtatakip sa kanyang Chi Paths, ang orihinal na baluktot na Chi Paths ng Xiaoyan na parang tangkay ng isang gentian vine ay agad na nagsimulang umunat at bumukas tulad ng mga dahon at damo na sumalubong sa tubig sa disyerto. Ang hindi mabilang na bilang ng mga Chi Paths sa katawan ni Xiaoyan ay nagbunga ng mga nasasabik na tili sa sandaling ito. Ang berdeng kulay na lava liquid na iniwan ng Green Lotus Core Flame ay matulin na malalamon sa nakakatakot na bilis ng paulit-ulit na pag-uunat at pag-urong ng mga Chi Path. Kasunod ng matako na pagkonsumo ng Chi Paths, ang kulay abong puting kulay sa mga ito ay unti-unting umatras. Pinalitan ito ng maputlang berdeng kulay na binahan ng sigla. Ang Green Lotus Core Flame ay dumaloy sa sunod-sunod na Chi Path. Saan man ito dumaan, muling lilito ang sigla sa mga nanlilisik na Chi Path. Ang mga bitek na buto at nasunog na laman ay mabilis ding bumabawi sa isang kasiya siyang bilis. Bukod dito, ang lawak ng tibay ng ganap na naayos na mga Chi Path, mga buto at iba pa, ay higit na lumampas sa orihinal nilang lakas bago nilamon ang Heavenly Flame. Maliwanag, bagamat ang Green Lotus Core Flame ay nagdulot ng napakalaking pagkasira sa kanila, ang kabayarang ibinayad nito ay naging sanhi din ng mga mahahalagang organo sa kanyang katawan na maramdaman na ito ay katumbas ng halaga. Sa panahong inayos ng Green Lotus Core Flame ang loob ng katawan ni Xiaoyan,
ang kanyang balat na natatakpan ng mga galos ng dugo at mga tahi ng dugo sa labas ng mundo ay unti-unting nagsasama-sama. Ang mga langib ng dugo ay mabilis na nabuo at pagkatapos ay nahulog, na walang iniwan na bakas ng isang peklat sa likod. Mabilis ding lumakas ang laman sa ilalim ng balat. Kahit na ang mga kalamnan ni Xiaoyan ay hindi nag-transform sa isang bagay na maihahambing sa mga maskuladong lalaki, kapag siya ay yumuko at nagunat ng kanyang mga braso sa pamamagitan ng reflex, isang paputok na tulad ng lakas ay bahagyang makikita. Sa balat ng katawan ni Xiaoyan, sunod-sunod na patong ng tuyong balat ang mabilis na nalalagas, na parang ahas na naglalagas ng balat nito. Ang bagong balat ay naging tansong balat, na natamo ni Xiaoyan pagkatapos sumailalim sa matinding pagsasanay sa disyerto sa loob ng ilang buwan, pabalik sa orihinal nitong maputlang puti. Bagamat ang bagong balat ay parang pinong balat ng isang ginang, nagtataglay ito ng higit na lakas ng pagtatanggol at pagiging sensitibo sa natural na enerhiya sa nakapalibot na kapaligiran na maraming beses kaysa sa dati. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay nasa isang misteryosong estado. Ang napakalaking at malapit na nakakatakot na enerhiya na nilalaman ng Green Lotus Core Flame ay mabilis na nagpapalakas at nagkukumpuni sa kanyang sirang katawan. Kung ang isa ay ipapaliwanag ito ay talagang isang windfall. Ang pag-aayos at pagpapalakas ay dahan-daang isinasagawa. Matapos lumabas ang Green Lotus Core Flame sa huling napinsalang Chi Path, ang mga seryosong napinsalang loob ng katawan ni Xiaoyan ay ganap na naayos hanggang sa maabot nila ang halos ganap. Dahil walang kumokontrol dito, pagkatapos na makomplito ng Green Lotus Core Flame ang pag-aayos sa loob at labas ng katawan ni Xiaoyan, wala na itong magawa at nagsimulang ibaling ang tingin sa Chi Vortex sa lower abdomen ni Xiaoyan na halos pagod na pagod. Ang kasalukuyang Dao Chi Vortex ay naging napakawalang laman dahil sa nakatutuwang pagwaldas mula noon. 3 patak na lang ng kulay purple na likidong enerhiya ang natitira sa loob nito at malungkot na lumalangoy, na nagbibigay ng isang malungkot na anyo. Ang Green Lotus Core Flame ay dahan-daang umikot sa paligid ng vortex. Matapos itong tumahimik saglit, bigla itong lumubog sa puyo ng tubig. Nang pumasok ang Green Lotus Core Flame, ang kalmadong puyo ng tubig na parang pond ng stagnant na tubig, ang puyo ng tubig ay biglang lumundag ng matindi. Ang mga bilog ng enerhiya ay patuloy na bumubuo ng mga alon sa loob ng puyo ng tubig. Ang berdeng kulay na lava na nabuo mula sa Green Lotus Core Flame ay dumaloy sa loob ng vortex. Ang 3 patak ng nakakaawa na kulay lila na likidong enerhiya ay tila nagbabalak na tumakas mula sa lava. Gayunpaman, sa sandaling sila ay nakipag-ugnayan sa berdeng kulay na lava, sila ay sinunog sa kawalan na tila nililinis ng huli ang mga latak. Matapos ang natitirang 3 patak ng likidong enerhiya ay sinunog ng Green Lotus Core Flame, ang vortex na ito na para sa Xiaoyan na magimbak ng Dao Chi ay ganap na nasamsam ng Green Lotus Core Flame. Nang matapos nitong pilitin na sakupin ang puyo ng tubig, dahan-dahang gumagala ang kulay berdeng lava sa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang lumabas ang mga thread ng berdeng kulay na purong gas na enerhiya mula sa loob nito at nagsimulang mabilis na magtipon sa loob ng puyo ng tubig. Sa isang sandali lamang, ang walang laman na loob ng puyo ng tubig ay napuno ng maputlang berdeng kulay na enerhiya. Ang berdeng kulay na gas na enerhiya ay mabilis na lumawak sa loob ng puyo ng tubig. Habang parami ng parami ang mga gas na enerhiya na umaagos mula sa loob ng berdeng kulay na lava, isang mahinang kahalumigmigan ang nagsimulang bumalat sa puyo ng tubig. Pagkalipas ng isa pang sandali, biglang lumitaw ang isang maliit na patak ng berdeng kulay na likidong enerhiya. Matapos ang paglitaw ng unang patak ng berdeng kulay na likidong enerhiya, lumilitaw na nagsimula ito ng isang epekto ng kadena sa loob ng puyo ng tubig. Patak ng esmeralda tulad ng berdeng kulay na likido ay nagsimulang patuloy na lumitaw mula sa fog ng enerhiya at nahulog sa loob ng puyo ng tubig, kung saan sila kumilos na parang malikot na maliliit na isda. Patak ng likidong enerhiya na karaniwang kailangan ni Xiaoyan sa loob ng 10 araw ng pagsasanay upang pagsamasamahin at porma na mayroon sa sandaling ito, ay bumaba na parang umuusok. Ang tumutulo na tunog ay patuloy na bumubulusok at sa loob ng maikling panahon, ang likidong enerhiya sa puyo ng tubig ay talagang napuno hanggang sa ito ay halos kalahating puno. Noon,
Mula sa isang 1-star na Daoshi hanggang sa isang 2-star na Daoshi, si Xiaoyan ay may kabuuang 15 droplet ng likidong enerhiya. Sa kasalukuyan, ang kabuuang halaga ng likidong enerhiya sa loob ng vortex ay hindi bababa sa higit sa 100 droplet. Kung ang 15 patak ng likidong enerhiya ay 100 bituin na Daoshi. Paano naman ang 100 patak? Ilang bituin iyon? Kung kasalukuyang may malay si Xiaoyan, malamang na magagalik siya hanggang sa makalukso siya sa langit. Natural, lahat ito ay dahil sa pagpapala ng kanyang kalahating walang malay at gulong estado. Kung hindi, ang Green Lotus Core Flame na ito na walang magandang gawin ay tiyak na hindi magiging napakabait na gumamit ng sarili nitong enerhiya upang tulungan si Xiaoyan na ayusin ang kanyang katawan. Nang ang bilang ng likidong enerhiya sa vortex ay tumama sa 100 patak, ang tamad na gumagala na Green Lotus Core Flame, ay biglang tumigil sa pagkilos nito sa patuloy na paglikha ng enerhiya. Bahagya nitong ginalaw ang katawan at nagsimulang lumangoy patungo sa maliit na kulay abo na liwanag sa gitna ng puyo ng tubig. Sa pagtingin sa ningning, ang medyo maliwanag na katawan ng lava ay tila isang bata na nakahanap ng minamahal na laruan. Ang maliit na kulay abo na ilaw ay nasuspine sa gitna ng puyo ng tubig. Sa loob ng liwanag, ay isang walang katapusang at malalim na kadiliman. Ang dulo ng kadiliman ay tila nagtatago ng isa pang espasyo, na nagbibigay dito ng isang napakahiwagang hitsura. Ang Green Lotus Core Flame ay gumagala sa lugar kung saan naroon ang kulay abong ilaw. Tila napaka-curious nito sa bagay na ito. Sa ilang pagkakataon, gusto nitong hawakan ngunit may pag-aalinlangan ang mga kilos nito. Marahil dahil sa isang hibla ng takot na namamalagi sa kung saan. Matapos sumailalim sa libu-libong taon ng paghahasa sa ilalim ng lupa, ang ilang espiritual na talino ay lumitaw sa espiritu ng siga. Malabo nitong alam na kapag nahawakan nito ang kulay abong ilaw na ito, tuluyan itong mawawalan ng kalayaan. Ang berdeng kulay na lava ay dahan-daang umiikot sa lugar ng liwanag. Pagkatapos ng ilang beses na pag-isipan, sa wakas ay isinukol na nito ang mapanganib na pagkilos na ito. Ayaw nitong mawala ang kalayaan dahil sa isang bagong laruan. Matapos umikot para sa isa pang pag-ikot, ang berdeng kulay na lava ay hindi nagtagal habang iniinda nito ang kanyang katawan, tumalikod at nagsimulang umalis sa lugar na ito na nagpabagabag sa kanyang pakiramdam. Gayunpaman, habang ang Green Lotus Core Flame ay nag-iisip na umalis, ang walang malay na espiritu ni Xiaoyan ay biglang nanginig at siya ay ganap na nagising. Matapos magising ang kanyang espiritu, ang isip ni Xiaoyan ay tila mabilis na nagwalas sa loob ng kanyang katawan bilang isang conditional reflex. Ang ganap na mga bagong bagay sa kanyang katawan ay naging sanhi ng kanyang pagpikit ng kanyang mga mata at pakiramdam ng kaunting kawalan ng isip. Gayunpaman, nang ang kanyang isipan ay dumaan sa gitna ng puyo ng tubig at mata ang berdeng kulay na lava na kung saan ay talagang isang maikling distansya lamang mula sa kulay abo na liwanag na lugar, ang kanyang puso ay nagulat. Isang kagiat na walang tigil na saya na mahirap itago ang bomb-alot sa kanyang puso. Nang walang anumang oras upang mag-isip, ang kanyang isip ay biglang nag-charge sa puyo ng tubig. Pagkatapos nito, inipon ang lahat ng lakas nito, walang awa na kumatok ang isip ni Xiaoyan laban sa Green Lotus Core Flame na gustong umatras. Sa sandali ng pakikipag-ugnay, isang dumadagandong na kalabog ang biglang sumabog sa isip ni Xiaoyan. Kaagad, nagkaroon ng alon ng matinding sakit sa paligid ng kanyang ulo. Habang si Xiaoyan ay hinihimas ang kanyang ulo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin upang ipakita ang matinding sakit, ang Green Lotus Core Flame sa puyo ng tubig, na marahas na kinatok ni Xiaoyan, ay agad na lumipat ng medyo malayo. Nagkataon. Isang bahagi ng buntot nito ang dumampi sa kulay abo na liwanag na lugar. Sa sandaling ito ay dumating sa kontak, ang glow sa kulay abo na liwanag na lugar ay mabilis na nabasa. Isang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ang lumabas mula sa kumikislap na kulay abong ilaw at may tunog na soo, hinayla ang Green Lotus Core Flame na hindi makatakas ng tuluyan dito. Pagkatapos na itago ang Green Lotus Core Flame, ang loob ng katawan ni Xiaoyan ay tuluyang bumagsak sa kumpletong katahimikan. Ang maliit na gray-colored light spot na ito ay nilikha mula sa maliit na acceptance spirit na binaril ni Yao Lao sa katawan ni Xiaoyan kanina.
Ang huling hakbang ng pagpino ng Heavenly Flame sa isang Origin Flame Seed, na siya ring pinakamahalagang hakbang, ay ang puwersahang pilitin ang Green Lotus Core Flame sa espasyo na nilikha ng Acceptance Spirit. Sa pamamagitan lamang ng ganap na pag-imbak ng Green Lotus Core Flame sa Acceptance Spirit, maituturing na ang proseso ng pagpino ay nakamit ang pagiging perpekto. Ang hakbang na ito ay orihinal na napakahirap. Pagkatapos ng lahat, ang Flame Spirit sa loob ng Heavenly Flame ay may kaunting Spirit Intelligence. Tungkol sa lahat ng mapanganib, mayroon itong likas na pagtutol. Kung ang isa ay puwersahang itaboy ito at mabibigo, ang Heavenly Flame na nakakompleto sa unang pagpino ay maaaring muling kumagat. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang dating pagkagulo ni Xiaoyan ay nagresulta sa Green Lotus Core Flame upang hindi lamang ganap na ayusin ang kanyang katawan dahil sa pagkabagot, kundi pumunta din sa kung saan naroon ang Acceptance Spirit at bilugan ito dahil wala itong magawa. Sa makatuwid, pinayagan nito si Xiaoyan na magbayad ng pinakamababang presyo upang ganap na makumplito ang huling hakbang ng proseso ng pagpino. Dapat sabihin na ito ay isang pagkakataon ng kumpletong swerte. Battle Through the Heavens. Kabanata 232. Ang unang pinagmulan ni Xiaoyan na Heavenly Flame. Green Lotus Core Flame. Sa maluwag na kuweba ng bundok, si Yao Lao ay nasuspine sa himpapawid habang pinagmamasdan niya ang kulay berdeng apoy na takip. Ang kanyang daliri ay marahang pumutok sa kalawakan habang naghihintay. Ilang sandali pa, bahagyang pinagdikit niya ang kanyang mga kilay at mahinang nagtanong. Bakit kailangan niya ng napakaraming oras? Huwag mong sabihing may nangyaring problema. Pagkaraan ng ilang sandali pa, mas lalo pang napakunot ang noo ni Yao Lao nang makita niyang ang kulay berdeng flame light cover ay wala pa ring intensyon na mawala. Saglit siyang nag-isip bago nagpas siyang piliting basagin ang kulay berdeng ilaw na takip. Nang akmang kikilos na si Yao Lao, ang mga alon ng enerhiya ay biglang at mabilis na lumabas mula sa ibabaw ng berdeng kulay na liwanag na takip na tahimik. Sumunod ng malapit sa likuran nito, isang malakas na chi ang biglang kumalat mula sa loob ng flame light cover. Nang maramdaman ang hiningang ito, bahagyang nagulat si Yao Lao. Medyo natigilan siya habang nangangatuwiran. Itong chi, bakit bigla itong naging mas malakas kaysa dati? Bagamat ang pagpino sa Heavenly Flame ay maaaring magpataas ng lakas sa pakikipaglaban, hindi ito nagtataglay ng kakayahang itaas ang antas ng isang tao. Nawalan ng malay si Yao Lao habang umiling-iling. Marahan siyang bamantong hininga at bamulong. Bagaman ito ay medyo kakaiba, sa kabutihang palad, ang pagpino ng Heavenly Flame ay tila nagtagumpay. Nakangiting malumanay, inilipat ni Yao Lao ang kanyang tingin patungo sa kulay berdeng takip ng apoy kung saan lumitaw ang mga alon sa ibabaw. Ang kanyang mga kamay ay ipinasok sa kanyang manggas habang siya ay tahimik na naghihintay. Sa ibabaw ng bilog na liwanag na takip, ang mga thread ng mga bitek ay kalaunan at biglang nabuo kasunod ng pagtaas ng intensity ng energy ripple oscillation. Unti-unting kumalat ang mga crack lines. Sa wakas, ang buong liwanag na takip ay natakpan sa loob ng mga linyang iyon. Sa isang sulyap, ito ay parang isang kulay berdeng itlog ng manok na natatakpan ng mga bitek na malapit ng mapisa. Katsa! Isang malinaw na ingay ang tahimik na umalangaw-ngaw sa buong loob ng kuweba ng bundok. Isang piraso ng energy sheet sa kulay berdeng ilaw na takip ay biglang nahulog, nadama po sa isang bato. Ang mataas na temperatura na taglay nito ay agad na natunaw ang isang maliit na indent sa bato. Matapos mahulog ang unang bahagi ng enerhiya, ang kulay berdeng takip ng ilaw ng enerhiya ay biglang nagsimulang manginig ng husto. Saglit na umusad ang panginginig at sa wakas, bumukas ng may putok ang kulay berdeng liwanag na pabalat. Kasunod ng malakas na kalabog na ito, hindi mabilang na dami ng maliliit na fragment ng enerhiya ang bumaril sa lahat ng direksyon. Kaagad, isang hindi mabilang na bilang ng maliliit na natunaw na mga butas ang nabuo sa nakapalibot na kuweba ng bundok. Nasuspine sa himpapawid, pinaikit ni Yao Lao ang dati niyang mga mata. Anumang fragment ng enerhiya na pumutok sa kanyang direksyon ay magiging tipak ng berdeng usok kapag dumating ito kahit saan sa loob ng kalahating talampakang radius ng kanyang katawan at hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanya.
Ang pagsabog ng mga pira-piraso ng enerhiya sa lahat ng direksyon sa loob ng kuweba ay nagpatuloy ng medyo matagal bago sila unti-unting nagsimulang maglaho. Habang nawala ang mga fragment ng enerhiya na na-shoot out, dahan-dahang bumangon ang isang maputlang berdeng kinang mula sa lugar kung saan pumutok ang mga fragment. Ang isang perpektong berdeng kulay na lotus na upuan ay unti-unting umangat at sa wakas ay huminto, nasuspine sa isang lugar kung saan naroon si Yao Lao. Sa green-colored lotus seat, ang ganap na hubad na binata ay naka-cross-legged. Bahagyang umiling ang masikip niyang kilay. Ilang sandali pa, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang mga itim na mata ni Xiaoyan na parang tinta ay natatakpan ng malabong berdeng apoy. Maya-maya pa ay biglang sumibol ang apoy at talagang tinakpan ang buong mata niya. Sa isang iglap, berde ang mga mata ni Xiaoyan, na may malabong demonyong nararamdaman sa kanila. Ang berdeng apoy sa mga mata ni Xiaoyan ay hindi nagtagal bago ito unti-unting umatras. Nang tuluyang mawala ang berdeng apoy, muling bumalik ang kanyang mga mata sa kanilang madilim na kulay. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay lumitaw na mas malinaw kumpara sa dati. Maliwanag, ang mga mata ni Xiaoyan ay tila nakakuha ng isang lihim na benepisyo mula sa pagiging calcined ng Green Lotus Core Flame. Matapos imulat ang kanyang mga mata, bahagyang inunat ni Xiaoyan ang kanyang leeg. Isang napakakinis na tunog ng papang ng buto ay agad na nalikha mula sa pagkuskus ng buto. Nang marinig ang malinaw na tunog na ito, huminga ng malalim si Xiaoyan at puno ng ginhawa at pagkalasing ang kanyang mukha. Ibinaba ang kanyang ulo, isang walang magawang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang puting balat sa kanyang katawan. Ang malusog na mukhang tansong balat na pinaghirapan niya sa pagbuo ay muling bumalik sa orihinal nitong anyo. Munting bata, sa tingin mo ba napaka-interesante na maging hubad sa harap ko? Tinitigan si Xiaoyan na paulit-ulit na tinitimbang ang mga pagbabago sa kanyang katawan, inilibot ni Yao Lao ang kanyang mga mata at mapanoksong tumawa. Nagmamadaling nabawi ni Xiaoyan ang kanyang isip pagkatapos na paalalahanan ni Yao Lao. Tiningnan niya ang ganap na hiyubot-hubad niyang katawan at napangiti sa kahihiyan bago siya nagmamadaling naglabas ng isang set ng damit sa loob ng storage ring at nagmamadaling isuot iyon. Mukhang parang naging mas malakas ka. Parang ipinanganak kang muli. Matapos paikot-ikot si Xiaoyan ng 2 beses, nakita ni Yao Lao na walang anumang galo si Xiaoyan sa kanyang katawan at hindi sinasadyang nagsabi sa paraang nagtataka. Naka-recover ka na sa lahat ng iyong mga sugat. Oo. Maayos na sinuot ni Xiaoyan ang kanyang damit at tumayo sa Green Lotus seat. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay at naghagis ng ilang suntok na sinabayan pa ng malakas na hangin. Nakangiting sagot niya. I have a incredibly good feeling that I have never felt before. Gamitin ang lahat ng iyong pagsisikap upang palabasan ang iyong chi, hayaan akong madama kung gaano karaming mga bituin ang naabot mo ngayon. Inihayag ni Yao Lao ang kanyang iniisip. Tumanggaw si Xiaoyan. Pinaigting niya ang kanyang katawan at ilang sandali pa, isang chi na ilang beses na mas malakas kaysa kanina ay biglang bumangon mula sa kanyang katawan. Ano? Matapos ipikit ang kanyang mga mata at maramdaman ang chi na ibinubuga ni Xiaoyan, kibot ng kilay si Yao Lao sa gulat. Sabi niya sa nagulat na boses. Kakaiba. Nang maramdaman mo itong chi mo, parang ang lakas ng katawan mo ay dapat umabot man lang sa level ng 4-star daw shi. Ano ang ginawa mo? 4-star daw shi. Nang marinig ang mga salita ni Yao Lao, si Xiaoyan ay naguguluhan din. Agad na bumalatay sa mukha niya ang saya. Talagang hindi inaasahan na ang pagpino sa Heavenly Flame ay magkakaroon ng ganoong benepisyo. Sa bilis ng kanyang pagsasanay, ang pagtalon mula sa 2 bituin na daoshi patungo sa isang 4 na bituin na daoshi ay dapat mangailangan ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na buwan. Ngunit ngayon, ang Green Lotus Core Flame na ito ang nagbigay sa kanya ng karagdagang sorpresa. Pinagsalikop ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at ibinuka ang kanyang bibig para tumawa. Pagkatapos nito, nagsalita siya ng detalyado tungkol sa kanyang walang malay na estado at ilan sa mga aksyon ng Green Lotus Core Flame. Kaya ganyan yan. Napakaswerteng tao. Pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Xiaoyan, ang mukha ni Yao Lao ay ganap na natulala.
Matagal bago niya ipinikit ang kanyang dila at inilabas ang gulat na boses. Ang ganitong uri ng magandang kapalaran ay isang bagay na talagang bihirang makita. Nakalimutan ang tungkol sa lahat ng listahan ng magagandang bagay na dulot ng Green Lotus Core Flame sa katawan, ang bahagi lang kung saan tumakbo ang Hangul na kasama sa gilid ng Acceptance Spirit at tumambay sa paligid ay naging dahilan upang mapabuntong hininga si Yao Lao sa swerte ni Xiaoyan. Ang huling hakbang na ito ay orihinal na pinakamahalaga at mahirap na bahagi ng proseso ng pagpino ngunit aktwal na natapos nang hindi naglalagay ng kaunting panganib kay Xiaoyan. Ang tanging ginawa niya ay ginamit lamang ang kanyang isip upang marahas na kumatok sa apoy. Bukod sa matinding pananakit ng kanyang ulo bilang resulta, hindi na siya nagbayad ng ibang halaga. Ang ganitong uri ng hindi pantay na paghahambing sa pagitan ng benepisyo na kanyang inani at ang presyo na kanyang binayaran ay ang bahagi kung saan nakaramdam si Yao Lao na hindi sigurado kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Noon, para habulin ang bone-chilling flame sa Acceptance Spirit, nagbayad siya ng hindi maintindihang malaking halaga. Hindi ba dahil sa kaunting swerte sa huli, maaaring siya ay ginawang abo ng Heavenly Flame sa huling hakbang na ito? Hindi ba otomatikong tumataas ang level ko dahil sa pagdadalisay ng Heavenly Flame? Nang makita ang gulat na ugali ni Yao Lao na halos hindi makapaniwalang paraan, sinapo ni Xiaoyan ang kanyang ulo at nagtanong sa natigil ang boses. Managinip ka. Binigyan ni Yao Lao si Xiaoyan ng tingin ng panghahamak. Nang makita niya ang inosenteng ekspresyon ng huli, tahimik na lamang siyang napabuntong hininga, ipinaalala sa sarili na kung ikukumpara ng mga tao ang isa't isa, mamamatay sila sa galit at selos. Si Yao Lao pagkatapos ay pumulupot sa kanyang mga labi at sinabing, ang mga pakinabang na dulot ng pagpino ng isang Heavenly Flame ay isang pangmatagalan at palihim. Sa hinaharap, habang ang kontrol ng isang tao dito ay lalong nagsasagawa, ang benepisyong makukuha niya ay magiging mas malaki. Sa madaling salita, sa maikling yugto ng panahon pagkatapos mo lang itong pinuhin, ang iyong lakas ay hindi magpapakita ng anumang kakaibang senyales ng biglaang pagtaas ng husto dahil lamang sa paglunok mo ng Heavenly Flame. Sa makatuwid, sa maikling panahon, ang Heavenly Flame ay hindi direktang magtataas ng iyong lakas. Ang isang sitwasyon na katulad ng sa iyo ay maituturing na napakaswerte. Ito ay isang awa bagaman. Kung ang lakas mo ngayon ay isang dowling o isang dawang at ang lakas mo ay tumaas ng husto ng ilang bituin, talagang naka-jackpot ka na. Hihihi. Tama na ito. Masyado na akong nasiyahan na tumaas ako hanggang sa ganito. Kung ito ay tumaas pa, baka hindi na maka-adapt ang katawan ko sa pagtaas ng lakas. Kung tutuusin, kung hindi unti-unting nadagdagan ang isa, hindi rin magiging matatag ang hagdan mamaya. Baka isang araw ay bigla akong mahulog mula rito. Ang ganoong uri ng pagbaba ay isang bagay na magiging sanhi ng mga tao na mahirap tanggapin. Nakangiting sabi ni Xiaoyan. Ang kasiyahan sa kanyang mukha ay hindi isang bagay na peke. Gumawa ng mga nakamamanghang larawan sa beach na may natural na liwanag at mga background sa baybayin. Perpekto para sa mga larawan sa profile at mga casual na kuha. Alam talaga ng batang lalaki kung sapat na ang sapat. Hindi masama. Nang marinig ito, itinaas ni Yao Lao ang kanyang kilay at tumawa sa gulat na boses. Maliwanag, medyo nagulat siya sa sinabi ni Xiaoyan. Pagkatapos ng lahat, ang pagtaas ng lakas ng isang tao sa isang malaking antas ay isang bagay na pinangarap ng maraming tao. Ito ay katotohanan lamang. Nagkibit balikat si Xiaoyan at sinabing may isa pang ngiti. Hihihi. Sige. Subukan mong gamitin ang iyong Origin Flame Seed. Ito ang iyong unang Heavenly Flame. Ngumiti din si Yao Lao at tumango. Medyo na-curious siya. Okay. Nang marinig ang mungkahi ni Yao Lao, bumungad sa mukha ni Xiaoyan ang pananabik at kuryosidad na mahirap itago. Pinagsalikop niya ang mga kamay bago dahan-daang iniabot ang kanang kamay. Pagkatapos noon ay unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Mabilis na lumipad ang kanyang isip sa loob ng kanyang katawan at nagpadala ng isang utos. Matapos may padala ang utos, agad na nagkaroon ng tugon ang loob ng kanyang katawan. Mula sa gitna ng Dao Chi Vortex, yumanig ang kulay abong maliit na liwanag. Sandali itong tumahimik bago biglang lumabas ang isang tipak ng kulay berdeng apoy.
Ang kulay berdeng apoy ay dumaan sa vortex at mabilis na dumaloy sa mga chipat sa loob ng kanyang katawan. Sa isang kisap mata, nakapasok na ito sa chipat sa kanyang braso. Sa loob ng kuweba ng bundok, biglang binuksan ni Xiaoyan, na nakapikit ang mga mata. Isang maputlang berdeng apoy ang muling sumilay sa kanyang mga mata. Biglang natanggal ang kamao niya at nakataas ang palad niya. Isang kasabikan ang lumitaw sa kanyang mukha habang siya ay mahinang tumawag. Green Lotus Core Flame, lumitaw. Habang bumabagsak ang sigaw ni Xiaoyan, bahagyang nanginginig ang kanyang kanang palad. Kasunod ng malapitan, ang nagngangalit na berdeng apoy ay agad na umangat at mabilis na pumulupot sa kanyang palad. Sa kuweba ng bundok, nakatayo ang binata sa berdeng lotus na nakabitin sa hangin. Isang demonyong parang berdeng apoy ang bumangon mula sa bahagyang nakabukas na kamay. Ang eksenang ito ay medyo may nakakagulat na visual na pakiramdam. Isang mababaw na anggulo ang lumabas sa sulok ng bibig ni Xiaoyan habang ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa kulay berdeng apoy sa kanyang palad. Ilang sandali pa, unti-unting lumawak ang anggulo. Isang mahinang tawa ang lumabas sa kanyang lalamunan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mahinang tawa ay sa wakas at ganap na napalitan ng isang walang pigil na malakas na huni. Hahaha. Ako, si Xiaoyan, sa wakas ay may heavenly flame. Hahaha. Battle Through the Heavens. Kabanata 233. Pagbabago ng Chipat. Sa loob ng kuweba ng bundok, bahagyang napangiti si Yao Lao nang makita niya si Xiaoyan na tuwang-tuwa na nakalimutan niya ang kanyang sarili. Hindi niya ibinuka ang kanyang bibig para pigilan siya. Matapos maghanap ng may matinding paghihirap sa loob ng ilang taon, sa wakas ay nakuha na ni Xiaoyan ang gusto niya ngayon. Mabuting hayaan siyang magpahayag ng kanyang nararamdaman. Ang matataas na walang pigil na halakhak ay nagpatuloy ng mahabang panahon sa kuweba ng bundok bago ito unti-unting namatay. Habang may ngiti pa rin ang gilid ng kanyang bibig, ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo upang pagmasdan ang kulay berdeng apoy na unti-unting namimilipit sa kanyang paulit-ulit na pagbukas at pagsasara ng palad. Dahil sa ganap niyang napino ang Green Lotus Core Flame, ang kasalukuyang apoy ay hindi naging sanhi ng masamang pakiramdam o sobrang init ni Xiaoyan. Higit pa rito, hanggat sasailalim siya sa isang matagal na pagsasanay sa apoy, naniniwala si Xiaoyan na sa malaot madali ay maaabot niya ang antas ng perpektong kontrol ni Yao Lao sa bone-chilling flame. Ang Green Lotus Core Flame ay parang isang makulat na espiritu na sumayaw sa dulo ng daliri ni Xiaoyan. Paminsan-minsan, ang mga panlo ng apoy na nagawang makatakas sa hangin ay agad na magpapakita ng nakakatakot na kapangyarihan na pagmamay-ari nila. Ang hangin na kalahating talampakan mula sa kanyang palad ay direktang nasunog ng mainit na temperatura hanggang sa ito ay nasira. Ang mga alon ng mainit na hangin ay tumaas sa hangin, dahilan upang unti-unting lumabo ang paningin ni Xiaoyan. Mahigpit na hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang kamao na natatakpan ng kulay berdeng apoy at marahang bamantong hininga. Natahimik sandali ang kanyang katawan bago biglang humakbang ang kanyang mga paa sa berdeng lotus. Tulad ng isang palaso na pinakawalan mula sa isang busog, ang kanyang katawan ay mabilis na bumaril patungo sa dingding ng bundok. Sinabayan pa ng mainit na simoy ng hangin, marahas na binasag ng kamao niya ang pader. Bang! Nang bahagya nang dumampi ang kanyang kamao sa matigas na bato sa bundok, ang mataas na temperatura ng kulay berdeng apoy ay agad na tinunaw ang bundok na bato hanggang sa lumitaw ang isang butas. Gumalaw ang kanyang kamao sa kahabaan ng butas at marahas na nabasag sa loob ng bato sa bundok. Agad na tumunog ang isang mahinang ingay mula sa loob at mabilis na kumalat ang mga piraso ng crack lines mula sa butas na iyon. Sa isang iglap lang, kumalat na ito sa buong pader ng bundok. Ho! Dahan-dahan ang huminga ng hangin si Xiaoyan. Pinagmasdan niya ang pader ng bundok na ito na malapit ng masira. Isang pagtataka ang bumungad sa kanyang mukha nang ibukan niya ang kanyang bibig para tumawa, binawi ang kanyang kamao at umatras. Sa sandaling umatras si Xiaoyan, ang pader ng bundok na iyon na natatakpan na ng mga basag na linya ay agad na bumagsak sa tunog ng kalabog at nagkalat ang mga piraso ng bato sa lahat ng dako. Walang ingat na winawagayway ang kanyang kamay para magpakawala ng simoy ng hangin, tinatangay ni Xiaoyan ang alikabok na patungo sa kanya.
Pagkatapos ay pinagmasdan niya ang pader ng bundok na naging tambak na ng mga sirang bato, yumuko ang kanyang leeg at medyo nagulat. Hindi masama. Ang lakas at bilis ng katawan ko ay mas mahusay kaysa sa dati. Kung dati, ang strike na pinakawalan ko ay maihahambing sa paggamit ko ng Octane Blast mula noon. Ang Green Lotus Core Flame ay talagang pambihira. Naglabas ng ilang papuri si Xiaoyan habang random na winawagayway ang kanyang kamay. Unti-unting nag-urong ang kulay berdeng apoy na tumatakip dito. Pagkatapos niyang panatilihin ang kulay berdeng apoy sa kanyang kamay, saglit na tiningnan ni Xiaoyan ang loob ng kanyang katawan. Bahagyang kumunat ang noo niya at sinabi sa mahina at walang magawang boses. Tulad ng inaasahan. Ang Heavenly Flame, na ito ay mabilis ding kumonsumo ng maraming Daoqi. Pagkatapos lamang gamitin ito sa maikling panahong ito, naubos ko na ang halos 10% ng aking Daoqi. Kung hindi ko lang tinaasan ang aking lakas ng 2 bituin ngayon, natatakot ako na baka mas malaki pa ang konsumo. Hahaha. Ang iyong kasalukuyang lakas ay masyadong mahina at wala kang kakayahang ganap na ipakita ang lakas ng Heavenly Flame. Bukod dito, ang Flame Mantra Chi Method ay kasalukuyang nasa middle Huang class lamang. Sa pinakamataas na limitasyon ng Daoqi mula sa ganitong uri ng Chi Method, natural na hindi mo maaaring payagan ang Heavenly Flame na random na mag-ki. Nakangiting sabi ni Yao Lao. Oh, oo. Ang Chi Method. Nang marinig ang mga salita ni Yao Lao, agad na nanlaki ang mga mata ni Xiaoyan. Ito ang pinakamahalagang hakbang, ngunit halos nakalimutan na niya ang tungkol dito matapos hayaan ang kanyang sarili na magsaya sa walang pigil na kagalakan mula sa pagpino sa Heavenly Flame. Huwag magmadali. Ngayong lubusan mo ng napino ang Green Lotus Core Flame, ang paglunok nito para i-evolve ang iyong Chi Method ay sandali na lang. Ang dami ng trabahong ginawa mo ngayon ay sapat na. Magpahinga ka muna ng isang araw. Isang bagay na tulad ng paglunok sa Heavenly Flame na nagbibigay diin sa pagpapanatili ng balanse sa iyong katawan, baka magmadali ka sa iyong katawan. Umiling si Yao Lao at pinigilan siya. Sige. Nang marinig ito, si Xiaoyan ay nalilito. Nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Yao Lao, walang magawa siyang tumanggo sa kabila ng ayaw sa kanyang puso. Magsisimula tayo ng hating gabi bukas. Iyon ang oras ng araw kung kailan pinakamababa ang temperatura. Bagamat magbibigay lamang ito sa iyo ng kaunting tulong sa iyong pagtatangka na tunawin ang Heavenly Flame, hindi namin ito maaaring iwanan. Ang maliit na pagtaas na ito sa iyong mga pagkakataong magtagumpay ay maaaring humantong sa pagtukoy kung magtatagumpay ang ebolusyon. Seryosong bigkas ni Yao Lao. Okay. Magsisimula tayo sa gabi bukas. Ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Nang makitang pumayag si Xiaoyan, nakahinga rin ng maluwag si Yao Lao. Bahagyang nanginag ang kanyang katawan, na nag-transform sa isang dumadaloy na liwanag na pumasok sa singsing. Habang ginagawa niya iyon, nag-iwan siya ng mahinang tawa na umalangaw-ngaw sa kuweba. Dahil ganito, pananagutan mo ang sarili mo hanggang doon. Bukas na lang ulit ako lalabas. Pagtango ng kanyang ulo, marahang ipinunas ni Xiaoyan ang kulay itim na singsing sa kanyang daliri. Mahina siyang tumawa at iwinagayway ang kanyang kamay para ilagay ang berdeng lotus sa storage ring. Pagkatapos nito, ang kanyang mga daliri sa paa ay idiniin sa pader ng bato at ang kanyang katawan ay malumanay na lumutang palabas ng kuweba ng bundok na parang isang librerag lumulutang na dandelion. Isang araw ay dahan-dahang lumipas na ang mood ni Xiaoyan ay sobrang sabik. Nang unti-unting natatakpan ng kalangitan sa gabi ng ikalawang araw ang lupain, si Xiaoyan, na naka-cross-legged sa isang nakausling bato sa tuktok ng bundok, ay nagsimulang dahan-dahang imulat ang kanyang mga mata. Iniabot niya ang kanyang kamay at naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng hangin sa pagitan ng langit at ng lupa. Agad namang sumilay sa kanyang mukha ang isang nasisiyahang ngiti. Pagtayo, itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo para tingnan ang madilim na kalangitan. Marahil ito ay dahil sa isang bagyo ay nalalapit ngunit isang puwersa ng pagpindot ay sumasakop sa espasyo sa pagitan ng lupa at kalangitan. Matapos pagmasdan ang lagay ng panahon, dumaikit ang mga daliri ni Xiaoyan sa ibabaw ng bato at ang kanyang katawan ay mabilis na tumalon patungo sa isang kuweba ng bundok sa ibaba.
Naglakad siya papunta sa gitna ng kuweba at dahan-dahang umupo na naka-cross legs. Tila naramdaman ang lagay ng panahon sa labas, muling lumutang si Yao Lao mula sa loob ng ring sa sandaling ito. Iniabot niya ang kanyang kamay at gumawa ng ilang haka-haka na paghawak. Mabilis niyang tinanggo ang kanyang ulo at mahinang sinabi. Hindi masama. Marahil ay dahil ito sa panahon ngunit ang init sa hangin ay napigilan na ngayon sa pinakamababang antas nito. Ito ang mga pinakaangkop na klimatiko na kondisyon upang matuno ang heavenly flame. Magsisimula na ba tayo ngayon? Si Xiaoyan ay sabik na pinagsalikop ang kanyang mga kamay habang itinaas niya ang kanyang ulo para magtanong. Maghintay ng kaunti. Ang hating gabi ay ang oras sa loob ng araw kung saan ang malamig na hangin ay pinakasiksik. Magsisimula na tayo. Umiling si Yao Lao, lumutang sa pasukan ng kuweba upang tingnan ang madilim na kalangitan sa gabi gaya ng kanyang sinabi. Tinanggo ni Xiaoyan ang kanyang ulo at hindi na muling ibinuka ang kanyang bibig. Naka-crossleg siya sa malaking bato at unti-unting pamipikit ang mga mata habang sinisimulan niyang pakalmayan ang nasa sabik niyang puso na patuloy na tumitibok. Sa madilim na kalangitan, dumaan ang banayad na simoy ng hangin na may dalang malamig na hangin, na nagdulot ng mga alon ng huwa-huwa, na ingay sa kagubatan ng bundok. Sa loob ng mabibigat na itim na ulap, biglang umalangaw-ngaw at umalangaw-ngaw sa buong kagubatan ng bundok ang mahinang tunog ng kulog. Hindi nagtagal pagkatapos umugang ang kulog, isang napakalaking kulay pilak na kidlat ang biglang dumaan sa mga ulap. Ang maliwanag na kulay pilak na liwanag ay tila nahati ang langit at ang lupa, na agad na nagpapaliwanag sa madilim na itim na kagubatan ng bundok. Nakatayo sa gilid ng kuweba ng bundok, tinitigan ni Yao Lao ang kalangitan kung saan biglang kumidlat ang kidlat at dumagundong ang kulog. Inunat niya ang kanyang kamay at ang mga patak ng ulan na kasing laki ng mga butil ay bumagsak, na naglalabas ng kaluskos habang nahulog ang mga ito. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw sa buong kagubatan ng bundok ang pa. Natunog ng mga patak ng ulan na tumatama sa mga dahon ng puno. Simulan. Isang alon ng malamig na hangin ang umihip patungo kay Yao Lao. Marahan siyang bamantong hininga, tumagilid ang ulo at hinarap ang binata sa kuweba ng bundok bago bamulong. Nang marinig ito, iminulat ng nakapikit na mata na si Xiaoyan ang kanyang mga mata at itinoon ang kanyang tingin patungo sa kagubatan ng bundok sa labas na naliwanagan mula sa kislap ng kidlat na kumikislap sa kalangitan. Huminga siya ng malalim at seryosong tumanggo. Sana ay magtatagumpay ka. Hindi ako makapagbibigay ng anumang tulong sa panahon ng proseso ng pagtunaw ng Heavenly Flame at pag-evolve ng Chi Method. Sa makatuwid, maaari ka lamang umasa sa iyong sarili. Ipinatong ni Yao Lao ang kanyang mga kamay sa kanyang likod at itinaas ang kanyang ulo upang pagmasdan ang pilak na ahas na parang kidlat sa kalangitan. Matagal siyang tahimik bago ang kanyang malalim na boses na sinamahan ng mga alon ng kulog ay naanod sa loob ng kuweba ng bundok. Narito, may gusto akong sabihin. Maaaring nilunok mo na ang Purple Flame at matagumpay na na-evolve ang Chi Method ng isang beses ngunit ayon sa scroll, sa pamamagitan lamang ng paulit-ulit na paglunok sa Heavenly Flame, ngunit posible bang mabuo ang Chi Method ng isang bagay na tulad ng Heavenly Flame ay maaari talagang kainin ng isang tao? Walang maraming tao sa kontinenteng ito ng Dao Chi na maaaring gumabay sa iyo, kasama na ako. Ikaw lang ang nagsasanay ng Flame Mantra. Kaya, dapat ikaw ang sumusukat kung nagtataglay ito ng potensyal at mga kwalifikasyon para maging Tian Class Chi Method. Habang sinasabi niya ang sinabi niya hanggang sa puntong ito, mahigpit na magkadikit ang mga kilay ni Yao Lao. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina niyang sinabi. Kung mabibigo ang ebolusyon, ang Flame Mantra Chi Method na ito ay maaaring talagang may ilang mga problema. Pagdating ng oras na iyon, iwanan ang Chi Method na ito. Ang Flame Mantra na walang kakayahang nagbabago nito ay halos katumbas ng halaga sa isang scroll ng Zuan Class Chi Method. Bahagyang ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Walang malinaw na nakikita ang kanyang ekspresyon ngunit ang mga kamao sa ilalim ng kanyang manggas ay mahigpit na nakakuyom. Bang! Isang kulog ang bumungad sa skyline at ang dumadagandong na kulog nito ay umalangaw-ngaw sa kagubatan ng bundok. Nang dumagundong ang kulog, bahagyang nanginig ang katawan ni Xiaoyan.
Unti-unti niyang inangat ang ulo at pinagmasdan ang matandang likod na nakatayo sa may bakana ng kuweba ng bundok. Pagkaraan ng ilang taon ng pagsama sa kanya na parang anino, ang figure ni Yao Lao ay tila lalong naging nakayuko. Pagtingin sa matandang lalaki na ang katawan ay tila napakaliit at payat sa ilalim ng kidlat, biglang tumawa ng mahina si Xiaoyan. Umalangaw-ngaw ang mainit na tunog sa loob ng kuweba. Hihihi. Guro, naabot na natin ang hakbang na ito kaya bakit mo sinasabi ang mga nakakapanghinayang salita? Kahit na ang ebolusyon ng Chi method ay mabaigo sa pagkakataong ito, sa palagay ko ay hindi ko ito isusuko. Sinabi mo noon na ang paraang Chi ay ang mahalagang bagay para makahakbang ako sa rurok ng malakas. Higit pa rito. Guro, ang iyong katawan ay nangangailangan ng apoy na nilikha mula sa ebolusyon ng Flame Mantra upang malikha. Kung tatalikuran ko ang pagsasanay ng Flame Mantra, ito ay katumbas ng pagsuko ng iyong pag-asa na muling mabuhay. Ang mainit na tawa sa likod niya ay naging sanhi ng biglang pag-igting ng katawan ni Yao Lao. Ilang beses siyang huminga ng malalim at dahan-dahang ibinaling ang ulo. Sa ilalim ng refleksyon ng kulay pilak na kidlat, ang kanyang maputik na matandang mata ay parehong malabo na naantig at nasisiyahan. Dahil ikaw ay matyaga, kung gayon. Aking magaling na alagad, maging mahinahon ang iyong isipan at magsanay. Naniniwala akong magtatagumpay ka. Pinunasan ng palad ni Yao Lao ang gilid ng kanyang mga mata at ngumiti. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang kamay at pinagmasdan ang walang katapusang madilim na kalangitan. Natahimik siya saglit bago siya mahinang bumulong. Bukod dito, kahit na hindi kayang lunukan ng Chi method na ito ang Heavenly Flame, iisipin ng guro ang lahat ng posibleng paraan para hayaan kang maging isang malakas na tao na nakatayo sa tuktok. Bahagyang tumama sa gilid ng pasukan ang isang nangungunot na kamay pagkalabas ni Yao Lao sa kuweba. Isang crack line ang kumalat mula dito at isang malaking bato ang biglang nabasag. Sa isang iglap, tuluyan nitong hinaranggan ang pasukan sa kuweba. Matapos itagilid ang kanyang ulo para sulyapan ang ganap na nakaharang na pasukan sa kuweba, lumutang ang katawan ni Yao Lao sa isang bundok na bato sa malapit. Hinayaan niyang dumaan ang mga patak ng ulan sa kanyang ilusyonaryong katawan at tahimik na tumayo sa ilalim ng mga pilak na ahas na pumuno sa kalangitan, naghihintay na magtagumpay ang binata. Battle Through the Heavens. Kabanata 234. Pahirap na sakit. Sa madilim na mabagyo na gabi, ang maringal na malakas na ulan ay tumama sa kagubatan sa bundok. Nagdala ang mabangis na hangin ng umaalulong na tunog na nagdulot ng huwa-huwa, na ingay sa kagubatan. Paminsan-minsan, dumadagandong ang kulog sa kalangitan. Ang dumadagandong na malakas na tunog nito ay walang hanggan sa bundok kung saan nananatili ang tunog ng raman. Ang pilak na ahas ay kumislap sa mapang-ipong madilim na kalangitan kung saan paulit-ulit na tumutunog ang mga tsila na ingay. Paminsan-minsan, ang isang nakakatusok na ilaw na pilak ay magpapatingkad sa madilim na itim na kagubatan ng bundok na parang araw na. Sa bangin ng matarik na bundok, isang matandang figure ng tao ang nasa likod niya habang nakatayo siya sa isang matalim na bato sa bundok. Walang ekspresyon ang kanyang matandang mukha habang nakatitig sa kumikislap na kidlat at kumukulog. Ang kanyang bahagyang hubog na katawan ay parang isang lumang pine na nakatayo sa tuktok ng bangin. Siya ay may isang walang malasakit at kahangahangang paraan na nagmumungkahi na hindi siya lilipat anuman ang brutal na panahon sa paligid niya. Gayunpaman, kung pagmamasdan ng mabuti, mapapansin na sa bawat oras na ang tingin ng matanda ay naaanod patungo sa pasukan ng isang kuweba ng bundok na natatakpan ng isang tumpok ng mga sirang bato, ang kanyang kuko ng agila na parang mga kamay ay hindi sinasadya at biglang humihigpit. Matagal bago sila naka-recover at muling nag-relax. Ang matanda ay nakatayo sa ilalim ng kidlat nang hindi ibinuka ang kanyang bibig upang magsalita. Tahimik lang siyang nakatingin sa langit. Paminsan-minsan, ang kanyang tingin ay nagwawalis patungo sa yungib ng bundok. Gayunpaman, natigilan lang siya saglit bago niya ito tahimik na inilayo. Ang maingat na paraan na iyon ay parabang natatakot siya na sa pagsulyap dito ng mahabang panahon, may istorbo niya ang binata na nagsasanay sa loob nito. Unti-unting dumaan ang madilim na itim na gabi sa ilalim ng sayaw ng kidlat at kulog. Ang kagubatan sa bundok ay walang awang sinalanta ng bagyo sa buong gabi.
Nang unti-unting nawala ang itim na gabi, dahan-dahang lumabas ang isang thread ng maliwanag na sikat ng araw mula sa silangang skyline. Bukang liwayway. Ang buong kagubatan ng bundok ay agad na nagsiwalat na ito ay kahabag-habag na paraan na may maraming mga puwang na nakikita na ngayon sa loob ng tree line. Ang isang bilog na araw ay dahan-daang sumikat mula sa silangang abot-tanaw. Ang mahinang mainit na liwanag nito ay bumagsak sa buong lupain, na nagdulot ng kaunting sigla at sigla sa kidlat na nasalanta ng kagubatan sa bundok. Nakatayo sa bato sa bundok, bahagyang ikiling ni Yao Lao ang kanyang ulo upang makita ang dahan-daang sumisikat na bilog na araw. Napasulyap ang gilid ng mata niya sa kuweba ng bundok na tahimik pa rin at walang kahit katiting na reaksyon. Ang pares ng mga kamay sa ilalim ng kanyang manggas ay agad at biglang humigpit. Ang sulok ng kanyang mata ay hindi sinasadyang kumunot ng ilang beses ng marahan. Nakalanghap si Yao Lao ng malalim na hininga ng sariwang hangin sa umaga. Pinilit niyang pakalmeyan ang sarili. Gayunpaman, ang matagal na pag-aalala sa kanyang puso ay naging mahirap para sa kanya na maibalik ang kanyang karaniwang pagwawalang bahala. Ang kanyang medyo tuyo at manipis na mga daliri ay tumapik sa kanyang mga braso. Sa kabila ng paglipas ng panahon, wala pa ring paggalaw sa loob ng kuweba ng bundok. Kaagad, ang pagtapik na medyo may ritmo, ay naging kasing gulo ng kasalukuyang kalagayan ng pag-iisip ni Yao Lao. Ang araw na kasisikat pa lang ay dahan-daang gumalaw sa halos kalahati ng kalangitan. Ang mainit na sikat ng araw ay naging medyo mainit. Sa ilalim ng ganitong uri ng kapaligiran, ang pagkabalisa sa puso ni Yao Lao ay tahimik ding naging mas mayaman. Pagkatapos ng ilang sandali ng tahimik na paghihintay, ang 10 daliri na ginamit ni Yao Lao sa pagtapik sa kanyang braso ay biglang tumigil. Unti-unting naglabas ng walang humpay na aura ang mapuputik niyang mga mata. Maliwanag, ang kasalukuyang siya ay hindi nilayo na magpatuloy sa paghihintay ng walang layunin matapos maghintay ng isang buong gabi. Habang huminto ang mga daliri ni Yao Lao, isang malakas na hininga ng chi ang nagsimulang dahan-daang bumangon mula sa loob ng kanyang katawan. Ang pressure na dulot ng malakas na chi ay nagdulot ng ilang lumilipad na magic beast na umiikot ng mataas sa hangin upang magpakawala ng isang nakakatakot na hiyaw at tumakas sa lugar na ito na ngayon ay labis nilang kinatatakutan. Nang si Yao Lao ay handa ng puwersahang pumasok at tuklasin ang nangyari, isang kakaibang paggalaw ang sa wakas ay lumitaw sa loob ng tahimik na kuweba ng bundok sa unang pagkakataon mula kagabi. Bang! Isang mabangis na energy ripple ang biglang kumalat mula sa loob ng kuweba ng bundok na mabilis na hinaranggan ng pader ng bundok. Agad-agad, maraming malalaking crack lines ang mabilis na nag-extend sa buong pader ng bundok. Nakatayo sa bundok na bato, pinagmasdan ni Yao Lao ang mga crack lines na biglang lumawak. Bahagyang lumuwag ang masikip niyang mukha. Dahil mayroon pa ring paggalaw, ang tao sa loob ay dapat na maging ligtas. Hindi nagtagal pagkatapos na mailabas ang energy ripple, nagkalat ang iba pang mas mabangis na energy ripples. Sa ilalim ng epekto ng mga alon ng enerhiya na ito, ang matigas at matatag na pader ng bundok ay malinaw na naging medyo nanginginig. Ano lang ang nangyari? Nang makita ang kuweba ng bundok na iyon na malapit ng gumuho, muling nagsalubong ang mga kilay ni Yao Lao habang siya ay walang katiyakang bumubulong. Bang! Sa panahong naliligaw si Yao Lao, isang pagsabog na ang lakas ng tunog ay maihahambing sa galit na kulog kagabi ay biglang tumunog mula sa loob ng kuweba ng bundok. Kasunod ng energy ripple attack sa pagkakataong ito, ang kuweba na pumasok na sa isang gumuhong estado ay nagsimulang biglang yumuko papasok habang ang mga alon ng dumadagandong na malalakas na ingay. Ang mga tambak ng malalaking bato ay marahas na nabasag pababa. Sa isang kisap mata, nakasalansan nila ang kuweba ng bundok hanggang sa walang natira kundi isang tambak na bato. Nang makita ang biglaang eksenang naganap, bahagyang nagbago ang mukha ni Yao Lao. Dahan-daang damiin ang kanyang mga daliri sa bato sa bundok at ang kanyang katawan ay nagmamadaling lumipad patungo sa gumuhong pasukan ng kuweba. Nang malapit nang mapunta si Yao Lao sa banten ng mga bato, isang kulay berdeng apoy ang biglang sumabog mula sa ibaba ng hindi maayos na mga bato. Kaagad, ang mga tumpok ng malalaking bato ay mabilis na naging lava. Dahan-daang humakbang ang mga daliri ni Yao Lao sa hangin at pilit na pinahinto ang kanyang pababang katawan,
iniwasan ang berdeng apoy na nahulog sa isang ligaw at marahas na estado. Mabilis niyang tinitigan ang itim na loob ng kuweba ng bundok na may nawawala at seryosong mukha. Mula sa loob ng kuweba ng bundok, isang matinis na sigaw na medyo paus ang biglang umungal ng malakas, na parang sugat ang ligaw na lobo. Habang tumutunog ang dagandong na ito, isang bahagi ng kulay berdeng apoy na mas nakakatakot kaysa dati ay biglang tumangay mula sa loob ng yungib. Anumang bagay sa harap ng mapang-akit na berdeng apoy na ito ay sinunog sa likido. May nangyari talagang mali. Narinig ang dagandong na naglalaman ng sakit, ang mukha ni Yao Lao ay agad na naging sobrang pangit. Marahan siyang nagmura habang tinatakpan ng makapal na puting kulay na bone-chilling flame, ang kanyang katawan. Pagkatapos nito, pilit niyang dinaanan ang kulay berdeng apoy at sa paraang parang kidlat, sumugod siya sa kuweba ng bundok na nawasak na hanggang sa maging ganap na gulo. Pagkalapag, ang tingin ni Yao Lao ay nagmamadaling tumawid sa loob ng kuweba ng bundok. Sa wakas ay nanliit ang kanyang mga mata nang huminto ito sa katawan ng binata na nakaluhod ang mga paa sa lupa at nakababa ang ulo. Ang kanyang kamao ay paulit-ulit na ginagamit upang basagin ang ibabaw ng bato. Higit sa kalahati ng mga damit sa kasalukuyang Xiaoyan ay sinunog. Marahil dahil sa kanyang balat ay lumakas ng husto ngunit si Xiaoyan ay nakatanggap lamang ng ilang maliliit na pinsala sa kabila ng pagkakaroon ng maraming mga galos ng dugo sa kanyang buong katawan. Tila naramdamang pumasok si Yao Lao, nahihirapang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha na orihinal na puno ng enerhiya ay halos namutla na. Ang kanyang baluktot na mukha ay lumitaw na sobrang nakakatakot. Bumungad sa gilid ng kanyang bibig ang isang nakakatusok na mantsa ng dugo. Sa pagitan ng kanyang nakapikit na mga ngipin, lumabas ang mga sinulid ng sariwang dugo. Ang matigas na bato sa ilalim niya ay mayroon ng spiderweb na parang mga crack lines na nabuo mula sa pagkakabasag ng kanyang mga kamao. Mabilis na damapo ang tingin ni Yao Lao sa mukha ni Xiaoyan na nabaluktot dahil dinadala niya ang matinding sakit. Bahagyang kumaibot ang tuyong balat sa mukha ni Yao Lao. Mahirap isipin kung anong uri ng kakilakilabot at matinding sakit ang tinitiis ni Xiaoyan upang maibalik si Xiaoyan, na may pambihirang pagpipigil sa sarili at pagtitiis, sa ganitong kalagayan. Isuko mo ang kapahamakan na ito. Nang makita ang lalong maputlang mukha ni Xiaoyan, nanginginig ang puso ni Yao Lao habang mabilis siyang sumigaw. Hindi niya inaasahan na ang pagtunaw ng Heavenly Flame gamit ang Flame Mantra ay magdudulot ng ganitong uri ng pagdurusa na maaaring mabaliw sa isang tao. Hindi. Walang problema. Kaya ko pa rin. Galit na tumitig ang mga mata ni Xiaoyan habang mahigpit na nakatikom ang kanyang mga ngipin. Yaong mga malabong salita na ibinubugbog sa pagitan ng kanyang mga ngiping nagngangalit. Ang kanyang kamao ay muling marahas na nabasag sa ibabaw ng bato. Agad na nabasag ang napakalaking bato sa isang putok. Nanginginig ang kamao na natatakpan ng dugo ni Xiaoyan habang ang kanyang palad ay mahigpit na nakadikit sa gilid ng isang piraso ng bato. Ang bahagyang matalim na gilid ng bato ay nagbutas sa palad ni Xiaoyan. Damaloy ang sariwang dugo mula sa kanyang kamay at tinina ang bato sa isang maliwanag na pulang kulay na nakakatusok sa mata. Sinabi ko na ito ay sapat na. Pagtingin sa palad ni Xiaoyan na basang-basa, bahagyang galit ang mukha ni Yao Lao. Galit na sigaw niya at napatapak ng husto ang mga paa niya sa lupa. Agad na bumaril ang kanyang katawan kay Xiaoyan. Bang! Habang nagmamadali si Yao Lao patungo kay Xiaoyan, ang katawan ng huli, na nakaluhod sa lupa, ay biglang nanginag. Isang kulay berdeng apoy mula sa loob ng kanyang katawan ang lumabas at binaril sa lahat ng direksyon. Pagkatapos nito, umikot ito patungo sa Yao Lao, gamit ang malalaking numero nito upang harangan si Yao Lao. Nang lumabas ang kulay berdeng apoy, ang mga tipak ng apoy na iyon ay tila lumabas mula sa lahat ng mga butas ni Xiaoyan. Ang matinding sakit na dulot ng pagkasunog ng kanyang mga kalamnan, buto at mga selula ay naging dahilan upang hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang ulo at marahas na itinulak ito sa bato sa kanyang tagiliran. Sa kabutihang palad, ang kulay berdeng apoy ay nagpoprotekta sa katawan ni Xiaoyan sa kabila ng dulot sa kanya ng sakit na hindi mapapantayan. Kung hindi, si Xiaoyan ay maaaring nawalan ng malay at namatay sa pagkakatama sa kanyang ulo.
Parami ng parami ang kulay berdeng apoy na bumulwak mula sa mga pores ni Xiaoyan. Sa huli, si Xiaoyan ay naging parang isang buhay na tagahagis ng apoy. Sa isang sulyap, ito ay magiging sanhi ng takot sa iba. Talagang napakalakas ng enerhiya ng Green Lotus Core Flame. Sa doushi lang ni Xiaoyan na lakas, imposibleng matagumpay niyang matuno ito. Kailangan kong sugpuin ito. Kalokohan. Ang tanging magagamit ko na lang ngayon ay ang Heavenly Flame ko. Ngunit ang paggamit nito para iligtas siya ay katumbas ng pagdaragdag ng panggatong sa apoy. Ang karanasang titig ni Yao Lao ay dumaan sa sitwasyon ni Xiaoyan at agad na naunawaan ang pinagmulan ng problema. Gayunpaman, kahit na alam niya ang pinakabuod ng problema, wala siyang anumang paraan upang malutas ito. Sa sandaling ito, maaari lamang siyang umikot sa paligid ng balisa. Gayunpaman, nang si Yao Lao ay medyo walang magawa, isang mahinang sigaw ang biglang tumunog mula sa loob ng kuweba ng bundok. Sa pagbagsak ng sigaw, isang pitong kulay na figure ang biglang bumaril mula sa manggas ni Xiaoyan. Ang mapatlalilang mga mata nito ay tumitig sa kulay berdeng apoy sa katawan ni Xiaoyan. Agad namang sumili ang hindi kilalang kinang sa mga mata nito. Ang Seven-Colored Heaven Swallowing Python ay mabilis na umikot sa paligid ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, hindi na ito nakapaghintay pa at ibinuka ang bibig. Ang isang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ay agad na lumusab sa. Sa lakas ng pagsipsip, ang kulay berdeng apoy na bumabalot sa katawan ni Xiaoyan ay agad at mabilis na hinayla papunta sa Seven-Colored Heaven Swallowing Python sa tiyan. Habang parami ng parami ang kulay berdeng apoy na nilalamon ng Seven-Colored Heaven Swallowing Python, unti-unti ding bumababa ang kulay berdeng apoy sa katawan ni Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang huling kirot ng kulay berdeng apoy ay tuluyang umalis sa kanyang katawan. Matapos umalis sa kanyang katawan ang huling tipak ng kulay berdeng apoy, ang katawan ni Xiaoyan ay biglang nanginig ng matindi. Agad na bumagsak ang buong katawan niya, nakahiga sa malamig na bato. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo upang matano ang sobrang excited na maliit na pitong kulay na ahas na umiikot pataas at pababa. Unti-unting naguumapo ang sulok ng kanyang bibig sa isang mababaw na ngiti habang bahagyang nanginginig ang kanyang mga talukap. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay naging ganap na madilim ang kanyang tingin. Battle Through the Heavens. Kabanata 235. Nag-evolve ang Flame Mantra. Sa madilim na espasyo ng konsensya ni Xiaoyan, dahan-daang lumutang ang isang inaantok na isip. Sa madilim na itim na kapaligiran na ito, lumilitaw na walang konsepto ng oras. Ang isip ay gumagala sa paligid na para bang ito ay isang walang tirahan, malungkot na kaluluwa, na lumilitaw na labis na malungkot. Sa isang tiyak na sandali, isang kapansin-pansing kulay berdeng apoy ang biglang kumulat pataas at lumabas sa loob ng madilim na itim na espasyo. Ang liwanag na ibinubuga ng kulay berdeng apoy ay nagpatalsak sa lahat ng madilim na kadiliman sa paligid nito. Bahagyang gumalaw ang apoy at ilang sandali pa, napalitan ito ng kulay berdeng lotus na upuan. Matapos mabuo ang kulay berdeng lotus seat, bigla itong bumaril sa madilim na espasyo. Sa isang kisap mata, dumating ito sa tabi ng inaantok na isip. Isang mainit na liwanag ang lumawak at bumabalot sa isip sa loob nito. Kapag ang isip ay ganap na nakabalot, ang berdeng kulay na lotus na upuan ay biglang nagsimulang lumipad ng napakabilis at ang kadiliman ay nagsimulang mabilis na umatras at lumiit. Ilang sandali pa, may lumitaw na maliit na puting liwanag sa dulo ng kadiliman. Dinala ng lotus seat ang groggy mind at lumabas sa walang hangganang espasyong ito ng konsensya ng isang tao. Sa ilalim ng isang malaking puno sa kagubatan ng bundok, muling isinandal ni Xiaoyan ang puno ng kahoy habang nakapikit ang mga mata. Ang medyo mapatla niyang mukha ay tila mabilis na bumabawi sa malarosas na kulay nito. Sa tabi niya, si Yao Lao, na maingat na nag-aalaga sa kanya, ay nakahinga ng maluwag nang makita niya ang pagbabago ni Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali sa ganitong paraan, bahagyang nanginig ang mga talukap ng mata ni Xiaoyan at sa wakas ay sinimulan na niya ang mabagal na pagpupumiglas upang imulat ang kanyang mga mata. Kaagad, ang isang malaking dami ng tumatagos na sikat ng araw na sumisinag mula sa langit ay muli na namang naging dahilan upang bahagyang lumiit ang kanyang mga mata.
Nagising ka na ba? Ang mahinang tawa ni Yao Lao ay umalangaw-ngaw sa gilid ng kanyang tainga. Bahagyang inangat ang kanyang ulo at nakita ang nakangiting si Yao Lao sa kanyang tabi, ngumiti din si Xiaoyan at tumango. Ang kanyang palad ay marahang dumampi sa kanyang mukha, na may pag-aalinlangan na nagtanong siya. Iyon, nagtagumpay ba ang ebolusyon ng Chi method? Hihihi. Tingnan mo sarili mo. Hindi siya direktang sinagot ni Yao Lao habang tumatawa siya. Tumango si Xiaoyan at pinag-cross ang kanyang mga binti na masakit pa rin. Pinakalma niya ang kanyang isip at mabilis na pumasok sa posture ng pagsasanay. Ang kanyang isip ay unti-unting bumabaon sa kanyang katawan. Kaagad, ang masalimuot hanggang sa punto ng nakakatakot na mapa ng Chi Paths ay muling lumitaw sa kanyang puso. Mabilis na dumaan ang isip ni Xiaoyan sa ilang Chi Path bago siya mabilis na nakarating sa tuktok ng vortex sa kanyang ibabang tiyan. Ang kanyang isip ay lumipas na hindi malinaw. Huminga siya ng malalim ng walang hangin. Sa sandaling ito, isang nasasabik na pakiramdam na nagpapahina sa kanya ay pumuno sa kanyang buong katawan. Ang Dao Chi Vortex na lumitaw sa ilalim ng pagmamasid ng kanyang isip ay mas maluwang na may kapasidad na higit sa 10 beses kaysa dati. Ang madilim na berdeng kulay na Dao Chi na dumadaloy dito ay halatang may kalidad na malayo sa kung ano ang maihahambing sa kulay lila na Dao Chi. Maaaring ito ay dahil sa ganap niyang natunaw ang Green Lotus Core Flame, ngunit sa itaas ng madilim na berdeng kulay na Dao Chi, mayroong ilang kulay berdeng apoy. Sa pagkakadikit ng mga apoy na ito, ang lakas ng pakikipaglaban ng kulay berdeng Dao Chi ay malinaw na mas nakakatakot. Sa kontinente ng Dao Chi, ang pagkakaiba sa paraang Chi ay nakadepende sa ilang salik. Ang una ay ang matulungin na kapasidad ng vortex na may hawak na Dao Chi. Isaalang-alang ang dalawang tao sa parehong antas, kung ang isa sa kanila ay magsasanay ng Huang Class Chi Method habang ang isa naman ay nagsasanay ng Zuan Class Chi Method, kung gayon ang nagsasanay ng Zuan Class Chi Method ay tiyak na magkakaroon ng mas malaking tibay sa labanan kumpara sa nauna. Ang pangalawang kadahilanan ay ang pagkakaiba sa kalidad ng Dao Chi. Sa pag-aakala na ang parehong partido ay may parehong antas, kung ang isa na nagsasanay ng Zuan Class Chi Method ay kailangang gumamit ng isang unit ng Dao Chi, ang isa na nagsasanay ng Huang Class Chi Method ay kailangang gumamit ng 10 beses o higit pa sa halagang iyon ng Dao Chi upang makuha ang parehong resulta tulad ng dati. Ang pangatlong kadahilanan ay ang pagiging epektibo sa pagsipsip ng natural na enerhiya at pagpino nito sa Dao Chi sa panahon ng pagsasanay. Ito ay katulad ng nakaraang punto. Kung ang dalawang tao ay gustong sumipsip ng parehong dami ng Dao Chi na enerhiya sa hangin, ang nagsasanay ng Zuan Class Chi Method ay maaaring mangailangan lamang ng 10 minuto habang ang Huang Class Chi Method ay mangangailangan ng 100 minuto. Ang pang-apat na salik ay nasa labanan, ang taong nagsasanay ng Huang Class Chi Method ay hindi kailanman makakapagmaneho ng Dao Chi ng kasing bilis o kasensei ng taong nagsasanay ng Zuan Class Chi Method. Sa pamamagitan ng pagbubuod sa iba't ibang dahilan sa itaas, malinaw na ipinakita nito ang dahilan kung bakit hindi mabilang na mga tao sa kontinente ng Dao Chi ang tumitingin sa isang mahusay na paraan ng Chi bilang ang pinakamahalagang bagay sa anuman at lahat ng iba pang bagay. Kung mas mataas ang klase ng Chi method na isasagawa ng isang tao, mas malaki ang halaga ng mga benepisyong may dudulot nito. Sa makatuwid, upang makuha ang mga mataas na klase ng Chi methods na iyon, hindi mabilang na bilang ng malalakas na tao ang darating na alon ng alon. Minsan, malinaw na alam nilang para silang mga gamo-gamo na tumatalon sa apoy, ngunit handa pa rin silang lumunin ng apoy. Si Xiaoyan ay nalilito habang pinagmamasdan ang puyo ng tubig na kasing lawak ng isang maliit na lawa. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay unti-unti na siyang gumaling. Ang kanyang isip ay malumanay na gumalaw at ang isang sinulid ng berdeng kulay na Dao Chi ay agad na umagos palabas mula sa loob ng puyo ng tubig. Pagkatapos ay mabilis itong dumaloy sa ilang Chi Path. Kasunod ng pagsisimula ng pag-agos ng Dao Chi, malinaw na naramdaman ni Xiaoyan na ang isang malakas na puwersa sa kanyang katawan ay tumataas sa isang rurok na hindi niya kailanman naabot sa nakaraan. Habang matamang nakatutok ang kanyang isip sa rutang dinadaanan ng Dao Chi, napagtanto ni Xiaoyan na ang ruta ng Chi method pagkatapos ng ebolusyon ay malinaw na naging mas masahol kaysa dati. Gayunpaman, kakaiba,
Ang oras na kailangan para sa Chi method upang makumplito ang isang sirkulasyon ay naging mas maikli sa kabila ng ruta na nagiging mas komplikado. Bukod dito, pagkatapos makumplito ang isang sirkulasyon, ang malakas na puwersa sa kanyang katawan ay handa nang umalis. Anumang oras ay magagamit ito para sa may-ari nito na magmaneho nito at marahas na ilabas ang bumubulusok na enerhiya. Talaga bang nagtagumpay ako? Pakiramdam na napuno ng enerhiya ang kanyang katawan, huminga ng malalim si Xiaoyan, dahil pakiramdam niya ay medyo hindi ito makapaniwala. Dahan-dahang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, itinaas ang kanyang ulo at tinitigan si Yao Lao sa gilid na puno ng mga ngiti. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at bamulong. Nagtagumpay ba ako? Oo. Nang makita ang medyo nakakatawang ekspresyon ni Xiaoyan, ngumiti si Yao Lao at tumango. Bumantong hininga siya ng may matinding emosyon bago marahang tinapik ang balikat ni Xiaoyan gamit ang kanyang palad at nakangiting sinabi. Binabati kita. Matagumpay mong napatunayan na ang flame mantra na ito ay talagang kayang lumunin ang heavenly flame. Sa madaling salita, ang potensyal nito ay walang limitasyon. Ang mga salita ni Yao Lao ay nagtagal sa tenga ni Xiaoyan. Ang huli ay nabasag ng bigla ang kaligayahang ito hanggang sa naramdaman niya ang kanyang sakit ng ulo. Mahinang nakasandal ang kanyang katawan sa puno ng kahoy ngunit ang walang pidgel na saya sa kanyang mukha ay mahirap itago. Matapos malunod sa walang pidgel na kagalakan sa mahabang panahon, nagsimulang mabawi ni Xiaoyan ang kanyang pag-iisip. Unti-unti siyang tumayo at pumikit. Ilang sandali pa, isang kulay berdeng daochi ang bumangon mula sa loob ng kanyang katawan at nabuo ang isang perpektong berdeng kulay na daochi na balabal sa kanyang katawan sa isang kisap mata. Sa ibabaw ng balabal ng daochi, paminsan-minsan ay sumiklab ang kulay berdeng apoy. Ang mainit na temperatura ay nagpainit sa hangin hanggang sa ito ay bahagyang nasira. Nang ganap na ipatawag ang balabal ng daochi, isang mabangis na chi ang biglang lumabas sa katawan ni Xiaoyan. Kasunod ng pagsabog ng chi na ito, ang berdeng kulay na daochi sa katawan ni Xiaoyan ay agad na tumaas sa langit. Pumalakpak ito sa taas na 10 talampakan sa ere bago ito tumigil sa patuloy na pagtaas. Dahan-daang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo, tinitigan ni Xiaoyan ang kulay berdeng apoy na si daochi na mahigpit na tumatakip sa kanyang katawan. Bahagya siyang ngumiti, hinigpitan ang kanyang kamao bigla at marahas na binasag ang napakalaking puno sa likuran niya. Bang! Kasunod ng isang malinaw na tunog, ang kamao ni Xiaoyan ay napunit sa puno ng kahoy nang walang anumang pagtutol. Bahagyang nanginginig ang palad niya at isang nakatalukbong puwersa ang pinakawalan. Kaagad, isang malinaw na tunog na katsa ang lumabas. Maraming maliliit na linya ng bitek ang mabilis na kumalat sa puno ng puno. Ilang sandali pa, biglang lumawak ang mga crack lines. Ang napakalaking puno ng kahoy ay nagpakawala ng putok ng ito ay nagkapira-piraso at gumuho. Bang! Ikiling ang kanyang ulo upang sulyapan ang natumbang malaking puno sa hindi kalayuan, si Xiaoyan ay nagpakawala ng mahinang tawa. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naramdaman ang mabilis na pagdaloy ng daochi sa kanyang katawan at ang kahusayan nito sa paggawa ng daochi. Ilang sandali pa, binuksan niya ang kanyang mga mata, tinitigan si Yao Lao at huminga ng malalim. Isang matangkad na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Zuan Class Middle Level. Ang Zuan Class Middle Level na sinabi ni Xiaoyan ay natural na tumutukoy sa antas kung saan ang Flame Mantra ay sumulong pagkatapos lumunin ang Heavenly Flame at ay evolve ang teknik. Kung ang isa ay magkalkula, lumilitaw na ang Chi method ay tumalon mula sa Huang Class Middle Level patungo sa Zuan Class Middle Level. Sa pagitan nila, nadagdagan ito ng isang buong klase. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, saglit na natigilan si Yao Lao. Nakahinga agad siya nang maluwag nang tumango siya. Unti-unting bumababa ang bigat sa kanyang puso. Kasabay nito, ang kanyang masikip na dibdib ay lubos na nakaka-relax. Ngumiti siya at pinuri. Hindi masama. Talagang karapat-dapat itong tawaging Green Lotus Core Flame. Bagamat nangangailangan ito ng napakalaking lakas upang mapataas ang klase ng Chi method, mukhang hindi ito mahirap para sa isang Heavenly Flame na makamit. Pagkatapos magpakawala ng mahabang hininga, ang daochi na apoy sa katawan ni Xiaoyan ay unti-unting umatras sa kanyang katawan.
Bahagyang itinig niya ang kanyang kamao at nakangiting sinabi. Guro, mukhang hindi na kailangan ang iyong mga alalahanin kanina. Che, kung hindi ka tinulungan ng Seven-Colored Heaven Swallowang Python kahapon, hindi ako naniniwala na matagumpay mong napaglabanan ang backlash mula sa Heavenly Flame. Nang makita ang pagiging kampante ni Xiaoyan, iginala ni Yao Lao ang kanyang mga mata at kinulot ang kanyang mga labi habang sinasabi niya. Naalala ang matinding sakit na dulot ng paglunok ng Heavenly Flame, ang nakangiting mukha ni Xiaoyan ay nanigas. Medyo namutla na naman ang malarosas niyang mukha. Napalunok siya ng laway at tumanggo ng may mapait na ngiti. Medyo natakot siya habang bumantong hininga. Nakakatakot talaga ang ganoong sakit. Kung magtagumpay ang backlash mula sa Heavenly Flame. Natatakot ako na kahit ang espiritu ko ay nasunog sa kawalan. Ang flame mantra na ito ay talagang kakaiba. Hindi ko talaga alam kung anong uri ng baliw na tao ang lumikha nito. Noon, ang mga taong iyon at ako ay nagsusumikap upang mahanap ang bagay na ito mula sa mapahamak na lugar na iyon. Pagkatapos magsalita hanggang sa puntong ito, si Yao Lao ay biglang tumigil sa pagsasabi ng kahit ano pa. Maliwanag, tila may bawal. Hindi nababahala na si Yao Lao ay tumigil sa pagsasalita. Si Xiaoyan ay nagkibit balikat at inabot ang kanyang palad sa kanyang manggas, na pinangingisda ang Heaven Swallowang Serpent na pumulupot sa katawan nito. Sa kasalukuyan, tila nakatulog siya ng mahimbing marahil bilang resulta ng paglunok ng kaunti sa Green Lotus Core Flame. Isang malabong berdeng kulay na liwanag ang bumalot sa katawan nito, na nagbigay ng kakaibang anyo. Ang Seven-Colored Heaven Swallowang Python ay nagtataglay ng ilang iba't ibang yugto. Larvae, growing, matured, peak. Ang ebolusyon sa pagitan ng bawat stage ay nangangailangan ng napakalaking dami ng enerhiya. Ang nauna sa kanya ay nasa larvae stage lamang. Marahil ay dahil ito sa Green Lotus Core Flame, ngunit kasalukuyang ginagamit niya ang malaking halaga ng enerhiya upang sumailalim sa pagbabago. Tiningnan ni Yao Lao ang maliit na 7 kulay na ahas at nakangiting sinabi. Pagkatapos ng pagbabago, gaano siya magiging malakas? Nang marinig ito, nagtanong si Xiaoyan sa medyo curious na paraan. Marahil ay kabilang siya sa klase ng dawang. Ngumiti si Yao Lao at sinabing. Kapag nakapasok na siya sa peak stage, kahit isang dawzong ay hindi maglalakas loob na maliitin siya. Talagang tinutupad niya ang pangalan ng pagiging natural na espiritual na nilalang. Nakakainggit. Si Xiaoyan ay nag-click sa kanyang dila sa pagkamangha habang siya ay emosyonal na bumantong hininga. Hihihi. Ang ganitong uri ng buhay na nilalang ay napakabihirang. Ang Seven-Colored Heaven Swallowang Python na nasa iyong kamay ay maaaring ang isa lamang sa buong kontinente ng Daochi. Nakangiting sabi ni Yao Lao. Kung iyon ang kaso, ito ay natural na mabuti. Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig at tumawa. Pagkatapos ay maingat niyang inilagay ang Seven-Colored Heaven Swallowang Python sa kanyang manggas, itinaas ang kanyang ulo at pinagmasdan ang talampas ng bundok sa kanyang harapan. Nakatitig ang kanyang mga mata sa mga lumulutang na ulap habang tinatamad na iniunat ang kanyang leeg. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumahimik, mahina niyang sinabi. Guro, gaano katagal ang natitira bago ang 3-year agreement? 2 buwan. Mahinang sabi ni Yao Lao. 2 buwan ha. Mahinang tumawa si Xiaoyan. Dahan-daang tinapik ng kanyang daliri ang kanyang storage ring at muling lumitaw ang malaking heavy Zuan ruler. Hawak ng mahigpit ang hilt ng ruler, marahas itong tinaga ni Xiaoyan pababa. Agad na nabasag ang malaking bato sa ilalim ng kanyang mga paa. Nolan Yanran, 2 buwan na lang. Inihanda mo na ba ang sarili mo? Sa malayong kagubatan sa bundok, isang sanggol na agila na nagtatangkang lumipad ay nagsisikap na ikapak ang kanyang mga pakpak sa tuktok ng isang puno. Ito ay nagbigay ng isang matalim na sigaw ng agila sa kanyang mga pagsisikap. Kaagad pagkatapos, ang nagpupumiglas na mga pakpak nito ay tumuwid ng bigla itong bumangon sa langit.